Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer in AP5. Ano ang banal na aklat ng Islam? C. Quran. Alin ang wastong paglalarawan sa Pilipinas ayon sa lokasyon at anyong geographical nito? B. Isang arkipelago sa Timog Silangang Asya. Natuklasan ng isang mag-aaral na ang salitang diwata ay iniuugnay sa Sanskrit. Saang bansa ito dapat iugnay? D. India. Ano ang tawag sa pinunong na mamahala sa isang sinaunang barangay? A. Datu. Bakit nakatulong ang kalakalan sa paglaganap ng Islam sa Pilipinas? B. Nagkaroon ng ugnayan ang mga Arabong Muslim at lokal na pamayanan habang nagpapalitan ng produkto at kultura. Ano ang tawag sa sangguniang nagmula mismo sa taong nakaranas o nakasaksi sa isang pangyayari? D. Primaryang sanggunian. Isang Muslim ang nagbibigay ng bahagi ng kanyang yaman sa mga nangangailangan. Aling haligi ng Islam ang kanyang isinasagawa? A. Zakat. Sa pagkikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa sa Asya, aling bansa ang iniugnay sa porselana, seda at gong? C. China. Aling ebidensya ang nagpapakitang may mahalagang katayuan ang kababaihan sa ilang sinaunang pamayanang Pilipino? D. Maaari silang magmay-ari o magmana, makipagkalakalan at gumanap sa mahalagang tungkulin. Ano ang tawag sa pantaas na kasuotan ng sinaunang kalalakihang Pilipino? B. Kanggan. Sino ang Amerikanong hiyologo na inuugnay sa teoryang bulkanismo o Pacific Theory tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? A. Bailey Willis. Nagpalitan ng bigas at palayok ang dalawang sinaunang pamayanan ng walang salapi. Ano ang tawag sa sistemang ito? D. Barter. Ang manunggol jar at iba pang sinaunang kagawiang panlibing ay ebidensya ng anong paniniwala? B. May paniniwala ang ilang sinaunang Pilipino tungkol sa kabilang buhay. Aling pares ang binubuo ng dalawang teoryang pang-agham tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas? C. Teoryang Austronesiano at teorya ng core population. Sino ang dumating sa Sulu noong 1390 at nakahikayat sa ilang katutubo na yakapin ang Islam? D. Raha Baginda. Alin ang wastong paghahambing ng paliwanag na pang-agham at kaalamang bayan tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? A. Agham, ebidensya at pagsusuri, kaalamang bayan, mga kwento at tradisyong naipasa.
Ano ang tawag sa espiritual na pinunong Bisaya na nangunguna sa ilang sinaunang ritual? D. Babaylan. Bakit angkop ang tradisyonal na bahay kubo sa tropical na klima ng Pilipinas? C. May mataas na bubong, maayos na bentilasyon, at nakaangat na sahig. Ano ang tawag sa paniniwalang may espiritu ang ilang bagay at bahagi ng kalikasan? A. Animismo. May liham mula sa isang nakasaksi sa isang pangyayari at may aklat tungkol dito na isinulat makalipas ang maraming taon. Alin ang tama? D. Primarya ang liham at sekundarya ang aklat. Nakakita si Ben ng tala tungkol sa pagpapanday, paggawa ng alahas at katad, at pag-aalaga ng itik. Saang bansa iniuugnay ang mga impluwensyang ito? B. Hapon. May datu, iba't ibang antas ng tao at kalakalan sa isang sinaunang pamayanan. Ano ang ipinakikita nito? C. Magkakaugnay ang pamahalaan, lipunan at kabuhayan sa pag-oorganisa ng pamayanan. Sa isang sinaunang pamayanan, nagsisilbi muna ang lalaki sa pamilya ng babaeng nais niyang mapangasawa at nagbibigay ng bigay kaya. Ano ang inilalarawan nito? A. Kaugalian sa panliligaw at pag-aasawa. Ano ang pangunahing pinuno ng pamahalaang sultanato? D. Sultan. May natagpo ang sinaunang kasangkapan sa kuweba at may alamat tungkol sa pinagmulan ng mga ninuno. Paano dapat gamitin ang dalawang ito? B. Suriin ang kasangkapan bilang material na ebidensya at ang alamat bilang kaalamang bayan sa kapaghambingin. Gumagawa ang pangkat ng chart tungkol sa mga impluwensya ng Arabia. Ano ang dapat nilang ilagay? Islam, sultanato at arkitekturang Arabesque. Aling disenyo ang angkop sa tirahang itatayo sa mainit at maulang lugar? A. Mataas na bubong, maayos na bentilasyon at sahig na nakaangat sa lupa. Nagsasagawa ang isang pamayanan ng ritual bago magtanim. Ang isa naman ay may ritual sa paglilibing. Ano ang pagkakatulad nila? D. Pareho nilang ipinakikitang nakaaapekto ang paniniwala sa mga gawain ng pamayanan. Sa sultanato, namumuno ang sultan, kahalili ang raha muda, at nagbibigay ng payo ang Roma Bichara. Ano ang ipinakikita nito? B. May organisadong paghahati ng tungkulin sa pamamahala at pagpapasya. Alin ang mahalagang pagkakaiba ng animismo at politeísmo? C. Ang animismo ay kaugnay ng mga espiritu sa kalikasan, samantalang ang politeísmo ay paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. May lumang bahay na nagpapakita ng tradisyonal na arkitekturang Pilipino. Paano ito pinakamahusay na mapangangalagaan?
A. Suriin ang kasaysayan nito, ayusin ng maingat at ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan nito. Bakit mahalaga ang pagkikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa sa Asya? D. Nagkaroon ng pagpapalitan ng produkto, kaalaman, wika, gawi at iba pang impluensya. Sinabi ni Mara na dapat gayahin ngayon ang lahat ng sinaunang tradisyon upang mapahalagahan ang kultura. Alin ang tamang pagtataya? B. Hindi sang-ayon dahil dapat suriin ang kabuluhan at pangalagaan ang makabuluhang pamana. Aling plano ang pinakamahusay para sa makabagong silungang hangos sa sinaunang arkitekturang Pilipino? C. Gumamit ng disenyong angkop sa klima, lokal na materyales at makabuluhang motif na may paliwanag. Ang China ay iniugnay sa porselana at seda, samantalang ang India ay iniugnay sa Sanskrit at ilang paniniwala. Ano ang pagkakatulad ng kanilang impluensya? A. Pareho silang nag-ambag ng mga elementong naging bahagi ng kalinangang Pilipino. Nais gumawa ng paaralan ng exhibit tungkol sa kulturang Muslim. Ano ang pinakamainam na paraan? D. Gumamit ng wastong impormasyon, ipaliwanag ang kahulugan at ilahad ang kultura ng may paggalang. Aling plano ang pinakamainam para sa presentasyon tungkol sa paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang Pilipino? B. Gumamit ng piling ebidensya, ayusin ayon sa tema at ipaliwanag ang kabuluhan ng may paggalang. Sinabi ng isang mag-aaral na ginaya lamang ng mga Pilipino ang kultura ng ibang bansa sa Asya. Alin ang pinakamahusay na pagtataya? Mali, dahil iniangkop ng mga Pilipino ang ilang impluensya sa sarili nilang pamumuhay at pagkakakilanlan. Aling plano ang nagpapakita ng malawak na pag-unawa sa Islam at Sultanato sa Pilipinas? A. Iugnay ang paglaganap ng Islam, mga katuruan, tungkulin sa Sultanato, ambag sa kultura at paggalang sa pagkakaiba. Aling plano ang pinakamahusay para sa proyektong pamana ng Ugnayang Asyano? D. Isama ang Arabia, China, India at Hapon. Tukuyin ang ambag ng bawat isa. Ipaliwanag ang kabuluhan nito ngayon at magmungkahi ng paraan upang pangalagaan ang pamanang kultural.